O hindi at mundo at subok lamang. Bakit kaya nasaan ang iyong Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Gusto ko iparating sa pamilya ko. Parang nakalimutan na kasi ng pamilya ko na ako yung dating nagtataguyod sa kanila. Ako yung may pangarap para maibigay ko yung magandang buhay. Kahit hindi naman kami maging mayaman, basta meron kaming sapat o sobra para lang hindi ko maipadama sa mga anak ko na mahirap ang mabuhay. Siguro dahil sa pagkaka-stroke ko, nagbago lahat yan. Hindi ko naman ginusto na ma-stroke ako eh. Kaya lang naman ako nagsipag dahil lagi akong may takot, saka may pangamba ako na baka isang araw isa sa mga anak ko magkasakit, hindi ko mapag-aral. Ang naging mali ko lang habang nagkakaroon ako ng maayos na buhay, nadala rin ako sa tukso eh. Siguro ganun talaga pag nasa call center ka. Pero napagdaanan ko na at natapos naman na. Ang masaklap lang, dahil nakawalong stroke ako, hindi ko na alam kung makakabalik pa ako sa trabaho, magagawa ko pa, o magkakaroon pa ako ng pagkakataon makabalik sa trabaho. Hindi naging madali lahat yun, walong stroke. Pero ganun pa man, nagagawa ko pa rin yung paraan na meron akong pagkakitaan. Pinapasalamat ko pa rin yun sa Diyos. Pero parang kulang na yun sa pamilya ko. Hindi ko to ginagawa para pahiay ng pamilya ko. Ano man. Kayo, umuusad na kayo sa buhay nyo. Ang dating ko na lang sa inyo, pasanin nyo na lang ako kahit alam nyo hindi. Sa akin pa rin naman humihingi yung mga anak ko ng allowance. Nakakatain pa rin naman sila ng maayos. Oo, alam ko, may mga tumutulong sa akin. Lalo yung tita ko tumutulong sa akin. Kahit pa paano, nagpupuyat pa rin ako o nagigising ako ng maaga dahil minsan may mga nagpapagawa sa akin sa ibang bansa. Kaya napipilitan akong bumangon. Hindi na ako kagaya ng dati. Tanggap ko, stroke na ako. Sinisikap ko pa rin gumaling. Tanggap ko na to, pero hindi ko matanggap. Sarili kong pamilya nagpaparamdam sa akin na parang dinadala na lang nila ako sa mga buhay nila. Kung sa tingin ninyo nagpapahirap ako sa inyo, pwede naman tayo mag-iwalay, kakayanin kong mabuhay mag-isa. Pero yung sarili kong mga anak, lalo yung panganay ko, nagpaparamdam na sa akin na gusto na akong suwagin, gusto na lang akong bastusin, pero hindi lang nagsasalita, pero sa action niya. Parang kinabumuhian na ako ng sarili kong anak. Iwan niyo na lang ako. Mas magiging masaya ako pag alam ko mag-isa na lang ako. Kaysa ganitong kasama ko kayo. Pero pasakit ang binibigay niyo sa akin. Natatanggap ko sana ko naging pabaya ako sa inyo. Binigay ko naman lahat ng makakaya ko. Ginawa kong araw ang gabi. Ultimo na lang para sa pangarap ko, may gusto kong bilhin. Kayo inuuna ko. Mas pina-priority ko kayo. Saka dito sa babaeng nangangako sa akin nun, talikuran ko una kong pamilya. Sabi mo sa akin, magiging mabait ka, magiging mabuti ka. Ano na ngayon? Nagagawa mo na akong sigawan?
Nagagawa mo sabihin masama akong tao? Kung masama akong tao, sana iwanan mo na lang ako. Hindi yung sasabihin mo sa akin, wala akong kwenta, demonyo ko. Pero bakit nagsusumiksik ka sa akin? Ba't di mo magawa? Pumunta na lang sa mga kapatid mo. Marami na akong pinagdaan ng hamon sa buhay. Bata pa lang ako. Pagmamalupit ng tatay ko. Pamalupit ng tiyuhin ko. Wala akong inurungan. Hanggat kaya ko. Naging alila ako ng sarili kong tiyuhin. Hindi kaya ninatrasan. Ito lang siguro dahil naging stroke ako. Kaya hirap ako labanan lahat. Hindi ako makakilos. Wala akong kalayaan. Lahat ng pinagpaguran ko, naipundar ko, ipon ko nawala. Para naging basura na lang ang buhay ko. Pero ayoko naman magpakatalo, ayoko magpatalo sa sitwasyon ko. Dahil alam ko, ang tanging kayapanan meron na lang ako, kaluluwa ko. May panalo ko lahat to. Alam ng Diyos tinis ko. Magpapatalo pa ba ako? Magpapakamatay ako para sa impyerno na ako mabunta. Kung sa tingin nyo, pabigat ako, sabihin nyo lang, kakayanin ko mag-isa. Kahit mahirap, kakayanin ko. Pero sana pag dumating yung araw na wala ako na ako, huwag nyo hanap-hanapin. Sasabihin tama ako. Alam ko hindi ako perfectong tao. Makasalanan din ako. Pero lahat yun, hiningi ko na ng tawad sa Diyos. Maraming beses na sinasabi sa utak ko, magpakamatay na lang ako. Uminom ako ng dason. Magkuryente ako. Pero hindi. Alam ko kailangan ng Diyos ang kaluluwa ko balang araw. Gusto ng Diyos ang kaluluwa ko makasama sa kaharian. Di baling dito ako magtiis sa lupa. Pansamantala lang to. Ang sakit lang eh. Yung pamilya mong itinaguyod mo, pinagsikapan mo, binigyan mo, binumuuan mo ng pangarap. Sila pa pala yung aapak sa'yo. Ganun pala talaga kapag isang breadwinner nagkasakit na. Hindi lang naman ako nag-iisa, alam ko marami. Kaya lang, bahala na lang ang Diyos. Wala na akong magagawa. Kung hindi nyo ako papakinggan, hindi nyo iniintindi, hindi naramdaman ko. Gustong gusto kong mapakabalik sa trabaho. Ang dami kong damit dyan. Hindi ko na naisusuot. Nandyan na lang sa aparador. Dati may sasakyan ako. Nakakapag-drive ako. Lahat na hindi ko na nagagawa. Magkapon lang ako nandito sa bahay para ako nakakulong. Sana isang araw, lumising ako. Na okay na lahat. Makabalik ako sa dati. Hanggat ginigising ako ng Diyos, alam ko kaya ko pa. Dahil kapag nina ako nagising, mas kinakaawan na ako ng Diyos at gusto niya ako magpahinga na lang. Pero alam ko, nagigising ako. Kakayanin ko lahat ng pagsubok na dadaan sa akin. Wala ako inurungan. 8 taon ako nagtiis sa kamay ng malupit kong tatay noon. Hindi ako sumuko. 2 taon ako nagtiis sa kalupitan ng tiyuhin ko, mas malupit sa tatay ko. Ginawa akong alila. Pinagtiisan ko. Hindi ako nakaranas ng masayang kabataan ko. Pero ito pa rin ako. Hindi ako kagaya ng mga bataan ngayon na nagpapakamatay. Sana maintindihan ng pamilya ko kahit naging ganito na lang ako. Hindi ako pabigat sa inyo. Tingin nyo na lang sa akin, ATM na palaging offline. Pag meron, saka nyo lang papansinin. Pero bahala na lang kayo. Kung hindi nyo nakikita o nararamdaman ng nasa loob ko, wala akong magagawa. Pabigat ako sa inyo, nasa sa inyo na yun. Araw-araw piniling ko kung pagagalingin pa ako ng Diyos. Sana dumating yun.
Kung kailan hindi ko alam, pero umaasa ako darating yun. Hindi ako sumusuko. Kaya sa mga kagaya ko na nakakaranas ng pabigat na paramdam ng pamilya, sariling pamilya, umaasa ako na Diyos, may abagan Diyos sa atin. Pagagalingin din niya tayo. Yan lang ang masasabi ko sa pamilya ko.